Ako si Ramon. 8 taon akong hindi nakauwi. Sa dami ng lugar na napuntahan ko, dito pa rin pala ako babalik. Sa baryong matagal ko nang tinakasan. Noong una, trabaho raw ang dahilan. Pero kung tapat ako sa sarili, ayaw kong harapin ang libing ng kambal kong si Ramil. Ngayong undas, wala na akong lusot. Parang tinatawag ako ng amoy ng lupa sa tuwing uulan. Parang may utang na kailangang bayaran. Pagbaba ko ng bus, bumungad agad ang hangin na amoy basang palay at alimuom ng putikan. Ang kalsada'y dati puro bato, sementado na ngayon. Pero pareho pa rin ang katahimikan. Sa kanan, nakatirik pa rin ang lumang waiting shed. Noon, dito kami tumatambay ni Ramil habang naghihintay ng jeep. May uka pa sa poste, yung inukit namin na pangalan namin, Ramon Ramil. Nilapitan ko, pinunasan ng hinlalaki at natawa ng mahina. Ang kalawang halos lamunin na ang mga titik pero naroon pa rin. Tol, buhay pa palang pangalan natin, sabi ko sa sarili. Walang sumagot pero parang sumabay ang hangin sa hinga ko. Pagdating ko sa bahay, si Aling Norma ang unang lumabas ng pinto. Ramon, anak, totoo bang ikaw yan? Mahina ng pandinig niya, pero ang ngiti pareho pa rin. Pinahingan niya ako sa upuang kawayan habang nagtitimpla ng kape. Tahimik akong tumingin sa paligid. Ang dingding may bitak na. Ang pintura kupas, pero bawat sulok may bakas na mga taong matagal nang umalis. Sa sala, may larawan namin magkambal. Graduation day namin. Ako, may hawak na diploma. Si Ramil, may ngiti pero parang pilit. Noon ko lang napansin yon. Tumayo ako, nilibot ang bahay. Bawat yabag, may alikabok na bumabangon. Sa may hagdan nakasabit pa rin ang susi ng kwarto namin. Sabi ni Tita Norma, Matagal nang walang pumapasok dyan. Buksan mo kung gusto mo. Pagpasok ko, amoy agad ang lumang kahoy at basa. Parang hindi na umalis yung amoy mula nung huling gabi namin dito. Sa kaliwa, naroon pa rin ang kama ni Ramil. Ang unan, kupas at maruming kulay abo. Ang kumot ay mga tupi sa bandang paa na parang hinubad lang kagabi. Sa malit na mesa, may tuyong bulaklak pa rin sa baso. Ang klase ng bulaklak nilalagay sa puntod. Sa tabi nito, isang librong kulay kape. Binuksan ko. Nasa gitna ang tupi ng pahina. Hindi ko na maalala kung anong kwento to. Pero tandang-tanda ko, paborito niya to. Lagi niyang sinasabi, babalikan ko to kapag tapos na ako magtrabaho. Pero hindi na niya nagawa. Umupo ako sa gilid ng kama niya. Inabot ang libro, tapos sinara. Natapos ko na to, Tol. Bulong ko. Para sa'yo. Sa tapat ng kama, may lumang salamin na may gasgas. Habang nakatingin ako, may sandaling parang may ibang nakasilip mula sa likod ko. Paglingon ko, wala naman. Baka pagod lang sa biyahe. Mula sa labas, sumigaw si Tita Norma. Anak, magpahinga ka muna. Bukas mo na dalawin ang sementeryo, hindi naman yan aalis. Sumugot ako ng oo. Pero hindi ako agad lumabas. Pinakiramdaman ko yung paligid. Tahimik. Pero hindi yung tahimik na walang laman. Tahimik na parang may nakikinig. Kinuha ko ang relo sa aparador. Tumigil sa 2:30. Eksaktong oras daw nang nalunod si Ramil. Hindi ko alam kung coincidence lang. Pero simula noon, hindi na raw umaandar ang relo. Pinisil ko ang katawan nito. Sandaling umingit ang tunog, tapos tumigil ulit. Kung naririnig mo ako, Tol,
Hindi ko na tinuloy, baka nga kasi naririnig niya. Nang lumabas ako ng kwarto, sinarado ko ang pinto. Paglingon ko, ang larawang nasa dingding, yung may nakatagilid na ulo ni Ramil, parang tumuwid ang tingin. Hindi ko na tinitigan pa. Habang umiinom ng kape sa sala, nakatanaw ako sa labas. Sa salamin ng bintana, dalawang refleksyon ang nakikita ko. Ako at isang figurang nakatayo sa may pintuan. Huminga ako ng malalim. Siguro, guni-guni lang. Baka pagod, pero habang lumalalim ang gabi, hindi ko mapigilang mapansin na tuwing lalagok ako ng kape, may isa pang aninong sumusunod sa bawat galaw ko. Hindi ako agad nakatulog ng gabing iyon. Habang nakahiga ako sa sopa, pinakiramdaman ko ang bawat tunog sa bahay. Ang mahina at pabugso-bugsong ihip ng hangin. Ang langit-ngit ng lumang kisame. Ang tiktak ng orasan na minsan humihinto bago muling aandar. Matagal na akong sanay sa ingay ng lusod at makinang tumatakbo sa labas ng bintana. Pero ibang uri ng katahimikan ang nandito. Ito yung tahimik na parang may hinihintay. Tumayo ko at lumapit sa bintana. Sa labas, malabong ilaw lang ng poste ang naglalaro sa kalsada. Walang dumadaan. Minsan, may aso lang natatahol tapos biglang titigil na parang may nakita. Naroon pa rin yung amoy na basang lupa mula sa ulan kahapon. Sumisingaw pa rin hanggang ngayon. Habang nakatingin ako, napansin kong nasa mesa pa rin ang libro ni Ramil. Binuksan ko muli. May isang piraso na tuyong dahon sa gitna ng pahina. Hindi ko maalala kung saan niya ito nakuha. Nang sinubukan kong hawakan, durog na agad sa daliri ko. Bumalik ako sa sopa at nagkape. Sa katahimikan, parang may mga yabag sa loob ng bahay. Maingat. Parang yung hakbang ng taong ayaw makabulahaw. Tumigil ito sa harap ng kwarto ni Ramil. Tapos wala na. Akala ko si Tita Norma lang. Pero naririnig ko ang hilik niya mula sa kwarto sa dulo. Pinili kong hindi gumalaw. Ang lamig ng hangin pumasok sa bintana. Sinundan ng amoy ng basang kahoy. Sa mga ganitong sandali, kung totoo man ang mga kaluluwa, baka isa sila sa mga gustong magparamdam na hindi para manakot, kundi para ipaalam na naririto sila. Kinabukasan, maaga ako nagising. Hindi ko maalala kung nakapikit ba talaga ako noong madaling araw. Nang lumabas ako ng kwarto, may isang tasa ng kape sa mesa. Mainit pa. Akala ko si Tita Norma na ganda. Pero nang lumabas siya mula sa kusina, may dala rin siyang kape para sa amin pareho. Tita, may pumasok ba dito kaninang umaga? Tanong ko. Wala, anak. Matagal na akong hindi nakakatulog na mahimbing. Pero ngayon lang ako nakadama ng kapayapaan. Bakit mo natanong? Tumigil ako saglit at napailing. Wala po. Siguro ako lang, bulong ko sa sarili ko. Habang nagkakape kami, kwento niya kung paano naging tahimik ang baryo. Simula noong namatay si Ramil, maraming umalis. Yung iba lumipat ng bayan. Madalas na lang raw ang mga dumadalaw sa sementeryo ay mga tagalabas. Mga turistang curious kung bakit lagi may bantay sa puntod ni Ramil. Sabi ko, bantay? Oo, sagot niya. si Mang Isko mismo ang nagkusang magbantay. Sabi niya, tuwing gabi, may ilaw na kusa raw lumilitaw sa puntod ng kambal mo. At minsan, may boses na parang nagdarasal. Kaya kahit matanda na, hindi siya umaalis doon sa gabi. Tahimik lang akong nakikinig. Sa labas, may mga ibon na humuhuni. Pero kahit sila, parang may iniiwasan sa hangin.
Noong lumabas ako pagkatapos ng almusal, dumiretso ako sa bakuran. Ang lago ng damo, hanggang tuhod na. May mga bakod na naputol. Kinuha ko ang lumang pala at nagumpisang mag-ayos. Habang nagtatabas, nakakita ko ng isang basag na larawan namin sa ilalim ng halaman. Retrato naming dalawa ni Ramil. Pero ang mga mata ko doon nakatingin sa ibang direksyon, habang siya nakatingin sa akin. Wala nang anuman ang larawang iyon maliban sa isang alaala. Pero nung hawakan ko, may pakiramdam na parang mainit. Ibinaba ko na lang, saka tumawa ng mahina. Siguro binibisita mo ako. Kinahapunan, may dumaan sa labas ng bakod. Si Mang Isko. Matanda pero nakayuko. Bitbit ang bunot at sako. Aba Ramon, ang tagal mong nawala. Sabi ko na nga ba ikaw yung kagabi sa sementeryo. Sabi niya. Napakunot noo ako. Kagabi? Hindi po ako lumabas. Ngumiti si Mang Isko. Kung hindi kayon, sino yung kamukha mo na nag-aalay ng kandila sa libingan ng kambal mo? Kita pa nga na nakayuko ka habang may kausap. Hindi na ako nakasagot. Nakatingin lang ako sa kanya habang unti-unti siyang lumalayo. Ang mga salitang binitawan niya parang tumimo sa hangin na ayaw lumisan. Minsan, sa isang bahay na matagal mong iniwan, ang tahimik ay hindi kapayapaan. Baka paalala lang ito na may isang bagay kang hindi pa talaga nahaharap. Kinabukasan, maaga pa lang, nagpasya akong pumunta sa sementeryo. Si Tita Norma nagalok pang samahan ako, pero sabi ko kaya ko na. Hindi ko lang masabi na ayoko may ibang makakita kung sakaling may mangyari. Bitbit ko mga kandila, ilang bulaklak at bote ng tubig. Habang naglalakad, naririnig ko ang mga langit-ngit mga tuyong dahon sa ilalim ng tsinelas ko. Walang dumadaan na sasakyan. Tanging ingay ng hangin sa kawayan at iyak ng uwak sa malayo. Pagdating ko sa sementeryo, halos walang tao. May ilang matatandang nagwawalis at isang bata nag-aalok ng kandila. Binilan ko ng 3. Para kanino po kuya? Tanong ng bata. Saglit akong napaisip bago sumagot. Para sa kapatid ko, kambal ko siya. Ngumiti ang bata pero parang may kilig sa tono. Siya pala yung nasa may dulo. Madalas kong makita yung lalaki doon. Akala ko po kayo. Hindi ko siya sinagot. Tumango lang ako. Tapos naglakad, papasok. Ang libingan ni Ramil, nasa likod pa rin ng lumang pader na gawa sa bato. Ang damo, makapal na. Yung krus, kalawangin na. At may basag sa lapida. Binasa ko ang pangalan niya. Ramil de Guzman, 1991-2017. Kambal ko, pero mas maaga siyang nawala. Habang nililinis ko ang paligid, napansin ko may mga kandilang natunan o parang bagong sindi. May mga bulaklak na hindi ko dinala. Mga puting liryo, paborito niya. Sinabi ko noon sa pamilya na ayoko magdala ng liryo sa puntod niya dahil amoy ospital. Pero ngayon, narito sila. Sa gilid, may bakas ng paa sa lupa. Basa pa. Hindi ulan ng dahilan. Galing ito sa may ilog. Napatingin ako sa direksyon nun. Doon siya nalunod. Sabi ng matatanda, hindi lang alon ang dahilan. Parang may kamay na humihila tuwing gabi sa bahaging yun ng ilog. Tahimik akong naupo sa gilid ng puntod. Kamusta ka na, tol? Tanong ko. Hindi ko alam kung naririnig mo ko, pero heto ako. Matagal akong hindi dumalaw. Alam kong may sama ka ng loob. Huminga ako ng malalim. Alam mo ba, minsan iniisip ko kung ako ang nauna
baka hindi mo rin ako dadalawin. Pareho tayong matigas. Minsan, may mga salita kang sinasabi na mag-isa, pero parang may sumasagot sa hangin. Ang mga dahon sa paligid biglang kumakalskos. Hindi malakas, pero sapat para iparamdam na may dumaan. Nilingon ko ang paligid. Wala naman. Pagharap ko sa puntod, parang mas sariwa pa ang mga bulaklak kaysa kanina. At sa lapida, may manipis na linya ng tubig na dahan-dahang dumadaloy pababa. Kahit walang ulan, naramdaman kong nanlalamig ang batok ko. Hindi takot kundi pakiramdam ng pag-amin. Parang tinatanggap ng lupa ang paghingi ko ng tawad. Nang paalis na ako, nasalubong ko si Mang Isko. Ngumiti siya, bitbit ang walis tingting. "Ramon, maaga ka ngayon ah. Pero kanina lang, may dumalaw din diyan sa kapatid mo. Sabi ko nga, baka ikaw." Ngumiti lang ako. Siguro, kamukha ko lang talaga. Pero sa isip ko, alam ko may isa pang ako na hindi umalis dito kahit kailan. Sa sementeryo, lagi may dalawang uri ng katahimikan. Yung ginhawang dulot ng dasal at yung lamig na galing sa isang kaluluwang hindi mapayapa. At ngayong araw na to, hindi ko alam kung alin sa dalawa ang bumati sa akin. Pagkalipas ng hapon, bumalik ako sa bahay, dalang amoy ng kandilang napundi at bulaklak na nalanta sa biyahe. Tahimik pa rin si Tita Norma. Nag-aayos lang ng hapunan, pero paminsan-minsan napapatingin sa akin na para bang may gusto sanang itanong. Hindi ko na siya inunahan. Alam kong maririnig ko rin iyon kapag handa na siya. Pagkatapos kong kumain, lumabas ako sa bakuran. Ang langit kulay abo, parang may bagyong parating. Sa di kalayuan, nakita ko si Mang Isko na dumaan. May dala siyang sako at walis tingting, gaya ng lagi. Tinawag ko siya. "Manong, sandali lang." Lumingon siya, mabagal, parang ayaw gulatin ang hangin. "O Ramon, akala ko uuwi ka na kaagad pagkatapos ng sementeryo. Ang mga gaya mo bihira nang makita rito sa gabi." "Gusto ko lang magpasalamat sa pag-aalaga niyo sa puntod ng kapatid ko," sabi ko. Ngumiti si Mang Isko, pero hindi agad sumagot. Maya-maya, umarap siya ng tuluyan. "Hindi lang puntod ng kapatid mo ang inaalagaan ko, iho. Minsan, pati ang mga kaluluwang ayaw umalis." Napatawa ako ng mahina. "Manong, huwag niyo naman akong takutin." "Hindi kita tinatakot," sabi niya. Sabay tingin sa sementeryong nasa malayo. "Alam mo bang tuwing 10:00 ng gabi, may nagbabantay dyan sa libingan ng kambal mo? Tahimik lang. Hindi ko alam kung tao o hindi. Basta kamukhang kamukha mo." Bigla akong natigilan. "Baka napadaan lang po. Maraming magkamukha sa mundo." Umiling siya. "Hindi basta kamukha, Ramon. Pareho pati lakad, pati suot. Noong una, tinawag ko pa nga. Pero nang tumingin sa akin, parang may lungkot sa mata. Hindi takot, hindi rin galit. Parang pagod." Hindi ko alam ang isasagot. Ang lamig ng hangin biglang tumama sa batok ko. At napansin kong nanginginig ang mga kamay ni Mang Isko habang hawak ang walis. "Totoo bang kambal mo siya?" tanong niya. "Kasi kung totoo, baka kaya hindi siya matahimik. Minsan, may mga kaluluwang umaaligid lang sa mga kapatid nilang nakalimot."
Hindi ko sinagot. Tumango lang ako at nagpaalam. Pagpasok ko sa bakuran, ramdam ko ang mga matang nakamasid sa akin mula sa dilim. Hindi ako lumingon, pero alam kong nandun pa si Mang Isko o baka hindi na. Pagdating ko sa loob ng bahay, hinanap ko si Tita Norma. Kilalang-kilala mo po ba si Mang Isko? Tanong ko. Oo naman. Matagal ng tagabantay ng sementeryo. Halos hindi na nga yun natutulog sa bahay. Kanina lang po siya dumaan dito. Tumango si Tita Norma. Kapag papalapit ang undas, mas lalong hindi yun umuwi. Sabi niya, tuwing aalis siya sa gabi, may boses daw mula sa puntod ni Ramil na nagsasabing, huwag mong iiwan sa dilim. Kaya nagbabantay talaga siya. Bumigat ang dibdib ko. Naisip kong baka totoo nga, may mga kaluluwang hindi umaalis. Kasi may isa pang katulad nila na ayaw ding makaalis. Minsan, ang tagabantay ng sementeryo ay hindi yung taong may hawak ng walis. Baka siya na rin matagal nang binabantayan. Kinabukasan, may araw na pero parang hindi liwanag ang dala. Mainit oo, pero malabo. Gaya ng tubig sa balon na matagal nang hindi ginagalaw. Paglabas ko ng bahay, may naririnig akong mga boses sa kanto. Mga kapitbahay na nagkwekwentuhan. At sa bawat tawa nila, may halong kaba. Nang makita nila ako, biglang natahimik. Yung isa si Aling Sion. Agad nang umitip pero halata sa matang alinlangan. Ramon, aba, andito ka na pala. Sabi niya. Kahapon pa kita nakitang naglalakad sa may palengke Palengke? Hindi naman ako lumabas kahapon. Napatingin sila sa isa't isa. Sabay sabing, Ay baka nagkamali lang kami. Kamukha mo kasi. Pareho pati suot. Tumawa ako, pilit. Siguro nga, sabi ko. Pero sa loob-loob ko, nanlamig ang batok ko. Pagdating ko sa tindahan ni Mang Dolpo, binati rin niya ako. Ramon, balita ako galing ka sa sementeryo kagabi. Napahinto ako. Anong gabi? Hindi ako pumunta kagabi, Mang Dolpo. Nagkibit balikat siya. Baka panaginip ko lang. Pero sigurado kong ikaw yun. Ang lakas pa nga ng ulan. Pero naglalakad ka pa rin. May dala kang kandila. Siguro po ibang tao lang, sagot ko. Pero alam kong hindi ako kumbinsido. Habang naglalakad pa uwi, napansin kong kahit sino sa baryo kapag dumadaan ako napapatingin. Yung iba nagbubulungan, yung mga bata napapatigil sa laro. Hindi ako sanay sa ganitong tingin. Yung parang hindi sigurado kung buhay ka pa talaga. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko ang bintana at pinanood ang mga dumadaan. Sa kalsada, may lumang lalaki na naglalakad habang nagdarasal ng rosaryo. Nang mapatingin siya sa akin, tumigil siya sandali. Nag-antanda. Tapos tumuloy na parang walang nakita. Kinagabihan, habang kumakain kami ni Tita Norma, hindi ko na napigilan. Tita, may narinig po ba kayong mga balita tungkol sa akin dito? Bakit mo natanong? Kasi po parang lahat ng tao may ibang nakikita. Sandali siyang tumigil sa pagkain, tapos tumingin sa akin. Alam mo anak, noong mga unang taon matapos mamatay si Ramil, may mga nakakita raw sa kanya. Minsan daw, may lalaking naglalakad sa gilid ng ilog habang hawak ang libro. Akala nila ikaw yon. Tahimik ako nakinig. Hindi ako nakasagot agad. Kinuha ko lang baso ng tubig
pero nanginginig na ang kamay ko. Tita, kailan po huling may nakakita? Mga 1 linggo pa lang. Sagot niya. Sa may waiting shed daw. Doon kung saan kayo huling magkasamang nakita. Sa sandaling iyon, naramdaman kong parang may humawak sa balikad ko mula sa likod. Walang kamay, walang lamig pero may bigat. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa kahit alam mong kayo lang sa bahay. Hindi ko na sinabi kay tita. Tumayo lang ako. Nagkunwaring maghuhugas ng pinggan. Habang nakatalikod ako, narinig ko siyang mahina. Parang sarili niyang kausap. Ramil, tama na. Nakauwi na ang kapatid mo. Sa baryo, mabilis kumalat ang tsismis. Pero minsan, ang mga tsismis hindi galing sa bibig, kundi galing sa takot. At kapag takot ang pinagmulan, may halong totoo sa bawat kwento. Kinabukasan, parang may nagtulak sa akin na bumaba sa may ilog, doon kung saan nalunod si Ramil. Wala naman sa plano kong pumunta roon, pero mula pagising, hindi mapakili ang isip ko. Lahat ng ingay sa paligid pati tiktak ng orasan parang nagtutulak sa isang direksyon. Pagdaan ko sa daan patungong ilog, halos hindi ko makilala ang lugar. Ang dating daang pilapil, ngayon ay may mga talahib na lagpas tuhod. Ang mga puno, tila mas matanda at mas makapalang lilim. Dati, rinig ko mula rito ang mga batang naliligo, mga tawa sa tubig. Ngayon, puro kuliglig lang at lagitik ng sangasang hangin. Dumating ako sa dulo kung saan dati nakatayo ang malit naming bahay sa ilog. Bahay na gawa sa pawid at kahoy. Tinirhan namin bago siya namatay. Ngayon, pundasyon na lang ang natira. May mga kahoy pang nakatayo, pero puno na ng lumot at pako. Ang sahig, kinain na ng tubig. Lumapit ako sa gilid. May mga lumulutang na dahon. At sa gitna, may mga bula na parang may humihinga sa ilalim. Hindi ko alam kung isda o hangin lang. Pero nang sumilip ako sa tubig, may aninong gumalaw. Hindi malinaw, pero malinaw na hindi ako yon. Ramil, may hina akong sabi. Hindi ako nagbiro. Hindi ko rin inisip na sagutin ako. Pero lumitaw ang isang bula sa mismong gitna. Sumabay sa mahinang ihip ng hangin. Tapos sa ibabaw ng tubig, lumutang ang isang bagay. Isang lumang rosaryo na kulay itim. Pinulot ko. Parehong pareho sa rosaryong nakita ko sa kwarto namin. Napansin kong basa pa, pero tuyo ang paligid. Dinala ko sa bulsa. Pag-angat ko ng ulo, may nakita akong tao sa kabilang pampang. Lalaking nakaputing t-shirt. Nakatayo lang. Nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko makita ang mukha dahil tinatamaan ng araw. Pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Parang kilala ko siya kahit malayo. Hoy! Tawag ko. Walang sagot. Lumakad ako palapit. Pero habang papalapit ako, parang siya naman ang lumalayo hanggang sa nawala siya sa gitna ng mga puno. Bumalik ako sa bahay na parang may mabigat sa dibdib. Pagdating ko, dumiretso ko sa kwarto ni Ramil. Binuksan ko ulit ang libro na naiwan sa mesa. May bagong tupi sa ibang pahina. Wala doon kahapon. Binasa ko. May mga alaala na tulad ng tubig. Kahit anong pilit mong lampasan, babalik ka pa rin sa pampang. Napahawak ako sa noo. Biro ba to, tol? Bulong ko. Pero bago ko maisara ang libro, may narinig akong yabag sa labas. Hindi mabilis, hindi rin mabigat. Parang taong kabisado ang daan papunta rito. Pagbukas ko ng pinto, wala naman.
Pero may mga bakas ng paa sa putik papunta sa may bintana at huminto roon. At sa labas, rinig ko ang mahinang lagasgas ng tubig. Parang may tumatawag. Naalala ko ang sabi-sabi. May aninong nasa ilalim na naghihintay sa undas. Noon, hindi ako naniwala. Ngayon, hindi na ako sigurado. May mga lugar na hindi naglalaman ng alaala. Sila mismo ang alaala. At kapag tinangka mong bumalik, hindi mo na siguradong ikaw pa ang bumabalik o silang umihila sa'yo pabalik. Pagbalik ko ng bahay, hindi pa rin humuhupa ang bigat ng loob ko. Habang nakahiga, hindi ko maiwasang isipin yung lalaking nakita ko sa kabilang pampang. Ang itsura niya, ang tindig, parang ako sa edad na 20. Yung panahon na huling buo pa kami ni Ramil. Nang sumapit ang gabi, bumangon ako at binuksan ang ilaw sa lumang sala. Gusto ko maghanap ng kahit anong sagot, kahit litrato, kahit anino lang ng katotohanan. Doon ko napansin ang lumang baul sa ilalim ng hagdan, basa ng alikabok at kalawang ang kandado. Pero hindi mahirap buksan. Pag-angat ko sa takip, naamoy ko agad ang pinaghalong amag, lumang papel at naimbak na alaala. Sa loob, puro mga lumang litrato, binyag, pista, graduation at mga retrato namin ni Ramil na sabay lagi ang ngiti. Pero sa bawat larawan, may maliit na detalye na hindi ko napansin noon. Sa isa, kami ni Ramil nakatayo sa tapat ng bahay. Ako nakatingin sa kamera, siya nakatingin sa akin. Sa isa pa, sa may ilog, ako nakaturo sa tubig at siya nakatitig sa kung saan ako nakatingin. Bawat larawan, parang may hiwalay na kwento. Sa iba, kitang-kita na parang ako lang ang malinaw at siya parang bahagyang malabo. Parang hindi sumabay sa liwanag ng flash. Habang pinagmamasdan ko, napansin kong nanginginig na yung mga daliri ko. Hindi sa takot, kundi sa pakiramdam na matagal ko nang alam pero ayaw kong tanggapin. Naalala ko yung gabing huli kami magkasama bago siya nalunod. Nag-away kami. Tungkol lang sa maliit na bagay. Sino ang unang aalis sa baryo? Ako, gusto ko nang makaalis. Siya, ayaw niyang iwan ang bahay. Sinabi ko pa, kung ayaw mong sumabay, bahala ka sa buhay mo. At hindi ko na siya nakitang muli. Ngayon, habang hawak ko yung mga litrato, ramdam kong parang nakabasid siya. Hindi sa takot, kundi parang nanonood kung kaya ko pang bumalik ng buo. Nasa ilalim ng mga larawan, may isang sobre. Ang pangalan ko ang nakasulat. Gamit ang sulat kamay ni Ramil. Bukas pa ang gilid, kaya marahan kong kinuha ang laman. Isang pirasong papel lang at nakasulat. Huwag kang matakot bumalik. Hindi lahat ng naiiwan ay patay na. Napahawak ako sa dibdib. Hindi ko alam kung anong mas nakakakilabot, na sinulat niya ito bago siya mamatay o na baka ngayon lang talaga ito lumabas. Dahan-dahan kong ibinalik ang sulat, pero bago ko maisara ang baul, may narinig akong mahinang kaluskos sa labas. Hindi malakas, pero sapat para mapatingin ako sa bintana. May aninong dumaan, parang lalaking pamilyar ang lakad. Dala-dala ang isang bagay na kumikintab sa ilaw, parang kamera. Pagdungaw ko sa bintana, wala na. Pero may naiwan sa hangin na amoy pawid at alon, amoy ng lumang bahay sa ilog. May mga alaala na parang litrato, hindi kumukupas. Kahit pagustuhin mong kalimutan, at kapag bumalik ka sa lumang larawan, minsan hindi mo na matukoy kung ikaw pa ang nakatingin o sila na ang tumitingin pabalik sa'yo. Kinabukasan, maaga pa lang, punta ako sa kabilang baryo. Sabi ni Tita Norma,
May kilala raw siyang matandang albularyo doon, si Tandang Selo. Tahimik lang daw ang matanda, pero matalas pagdating sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng pare. Wala sa plano kong maniwala agad, pero pagkatapos ng lahat ng nakita ko, parang kailangan kong subukan. Ang daan papunta sa bahay ni Tandang Selo, makitid at mabundok. Ang mga puno ng saging nakayuko, at sa bawat takbang ko, ramdam ko may mga matang nakamasid sa pagitan ng mga dahon. Pagdating ko sa bahay, amoy insenso agad ang bumungad. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa duyan. Nakapikit, parang tulog. Pero bago pa ako makalapit, nagsalita siya. Matagal kang nawala, Ramon. Napahinto ako. Kilalang kilala mo ako, Lolo? Ngumiti siya ng marahan. Hindi lahat ng pagkakakilala kailangan magpakilala. Bumangon siya mula sa duyan. Marahan, parang hindi tinabla ng bigat ng edad. Bakit mo ako hinanap? May mga bagay po akong gustong maintindihan, sabi ko. Lahat ng tao rito may nakikitang kamukha ko. Minsan, sabay pa raw kaming lumalakad. Tumango siya, dahan-dahan. Sabay kinuha ang lumang mangkok sa mesa. Sa loob may abo, asin at ilang butil ng bigas. Tinapik niya ang dulo ng mangkok gamit ang hinlalaki. At sa bawat tunog, parang humihinga ang hangin sa paligid. Hindi lahat ng doble ay masamang palatandaan, sabi niya. Minsan, kapag may magkapatid na hindi sabay nakapagpaalam sa isa't isa, nag-iiwan ng anyo ang isang kaluluwa. Hindi multo, hindi rin sumpa. Parang aninong ayaw umalis. Kasi may iniwang pangungusap na hindi natapos. Tahimik lang ako nakinig. Pero bakit po sa akin bumabalik? Tanong ko. Tandaan mo, Ramon, sabi niya. Ang alaala ay parang tubig sa ilog. Kahit anong pilit mong kalimutan, babalik at babalik sa pampang kung saan ito nagsimula. Ikaw ang pampang na iyon. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Ngunit naramdaman kong may biglang lamig sa loob ng bahay. Yung amoy ng insenso, napalitan ng amoy ng basang lupa. Tumingin si Tandang Selo sa akin likuran. Narito siya. Paglingon ko, wala naman ako nakita. Pero ramdam ko ang pagdampi ng malamig na hangin sa batok. Hindi ito hangin mula sa labas. Parang huminga sa mismong tabi ko. Hindi mo kailangang takasan, sabi ng matanda. Ang kaluluwang tulad ni Ramil, hindi nanghihila. Naghihintay lang ng dasal o kahit simpleng pasensya na. Huminga ko ng malalim. Ganun lang po kadali. Umiling si Tandang Selo. Walang madaling kapatawaran, lalo na kung sarili mo ang kailangang mong patawarin. Tumalikod siya, kinuha ang maliit na botelya ng langis at iniabot sa akin. Ito lang ang magagawa ko. Kapag bumalik ka ng sementeryo sa mismong gabi ng undas, sindihan mo yan. At kung maramdamang mong may katabi ka, huwag kang tumakbo. Makinig ka lang. Tinitigan ko ang bote. Walang label, walang kakaiba, pero parang may bigat sa kamay ko. Pag alis ko, duman ako sa daan patungong ilog. Tahimik pa rin. Pero sa bawat yabag ko, parang may kasabay. Paglingon ko, wala naman. Pero rinig kong pareho ang ritmo ng mga hakbang namin. May mga tanong na hindi sinasagot ng matanda. Kasi alam niyang hindi sagot ang kailangan mo. Minsan, kailangan mo lang marinig na hindi ka nag-iisa sa pagdadala ng alaala.
Gabi, bago mag-undas. Ang hangin, parang may dalang lamig na may kasamang alaala. Tahimik ang buong baryo, pati mga aso, parang ayaw tumahol. Nasa loob ako ng bahay, nakaupo sa sala, hawak ang maliit na botelya ng langis na binigay ni Tandang Selo. Walang label, walang kulay, pero may amoy na kakaiba. Parang pinaghalong dahon, lupa at kandilang bagong patay. Habang nakatitig ako rito, naririnig ko sa labas ang huni ng kuliglig. Tapos may kasunod na tunog ng yabag. Sa bawat takbang, parang lumalapit din ang lamig sa loob ng bahay. Tumayo ako, sumilip sa bintana. Walang tao, pero ang gate namin nakabukas ng kaunti. Alam kong isinara ko yun. Lumabas ako, bitbit ang maliit na lampara. Ang paligid nilamon ng dilim. Tanging ilaw ng lampara lang ang gumuguhit sa daan. Pagdating ko sa bakuran, may narinig akong tinig. Mahina, pero malinaw. Ramon. Tumigil ako. Hindi sigaw, hindi bulong, parang pangalan na matagal nang hindi binabanggit. Ramil. Tahimik, walang sagot. Pero sa hangin, parang may humalakhak na mahinahon, yung tawa niya noong kapag ginugulat ako. Tol, kung multo ka man, sabihin mo na lang, wag mo akong paikutan. Tumawa ako. Pilit, pero ang kamay kong may hawak ng lampara nanginginig. Muling sumabay ang hangin at sa liwanag ng lampara, may nakita kong aninong nakatayo sa may puno ng mangga. Nakatitig. Tol! Ngunit nang lumapit ako, nawala. Ang iniwan lang, amoy ng tubig ilog. Basa, malamig at pamilyar. Pagbalik ko sa loob ng bahay, nakabukas na ang pinto ng kwarto ni Ramil. Sa mesa, naroon ang librong luma. Nakabukas sa pahina na hindi ko pa nakikita dati. At sa itaas ng pahina, may mga salitang nakasulat, parang mula sa tubig. Kung maririnig mo ko, hindi ko gustong takutin ka. Gusto ko lang marinig mo rin ako. Kinuha ko ang rosaryo. Saka ko sinindihan ang maliit na kandila sa tabi. Tol, kung ikaw yan, nandito ako. Hindi na ako aalis. Tahimik ang paligid. Ang ilaw ng kandila umilaw ng matatag. Parang may humihinga sa paligid. May mga tinig na hindi dapat katakutan. Minsan, sila ang unang tanda ng kapatawaran. Ang paalala na kahit gaano ka kalayo, may boses pa ring tatawag sa iyo para makauwi. Maghapon akong di mapakali. Kahit anong gawain ang simulan ko, lagi kong narinig sa isip ko ang boses na tumawag kagabi. Hindi ko alam kung natatakot ako o nabibigyan ng pag-asa. Si Tita Norma, abala sa paghahanda ng mga bulaklak at kandila. Bukas, maaga tayong aalis. Sabi niya. Tumango lang ako. Pagdating ng hapon, tumila ang ulan. Ang langit kulay abo. Pero may bahagyang liwanag. Parang sinadya para magbigay ng paghinga sa mga patay. Sa paligid, maririnig mo ang mga tao sa baryo. Pero ako, hindi makaalis sa tapat ng bahay. Tinitigan ko ang botelya ng langis. Sinindihan ko ang kandila. Binuhos ko ng konti sa palad ko at pinahid sa dibdib. Kung totoo man lahat ng to,
Sanang yung gabi matapos na. Paglabas ko, dumilim na ang langit. Habang papalapit sa sementeryo, paisa-isa na lang mga ilaw. Sa bawat hakbang, parang may kasabay. Pagdating ko sa may waiting shed, napahinto ako. Dito nagsimula, tol. Siguro dito rin dapat patapos. Pagpasok sa sementeryo, tahimik. Mga puntod, kandila, amoy ng lupa. Ang puntod ni Ramil, nasa gitna. May isa pang kandila roon. Malinis, sindi na. Tol, kinuha ko ang bote. Pinatak sa paligid. Kung naririnig mo ako, hindi ako nandito para magtanong. Nandito ako para makinig. Tahimik. Tapos, boses na halos hangin lang. Salamat, kuya. Napapikit ako. Matagal kong pinigilan. Pero ngayon narinig ko yung boses niya. Sabay bumigay lahat. Tumingin ako sa langit. May manipis na sinag ng buwan. At sa pagitan ng mga ulap, aninong nakangiti. Paalam, tol. Bisperas ng undas, hindi ko na naramdaman ng takot sa gabi. Kasi minsan, hindi nakakatakot ang mga patay. Ang nakakatakot, yung mga buhay na hindi pa marunong humingi ng tawad. 9:00 na ng gabi, pero hindi pa rin ako umaalis sa sementeryo. Halos lahat umuwi na. Ang mga kandila, unti-unting nauupos. Kinuha kong bote ng langis, pinatak sa lupa. Biglang humangin ang marahan. Amoy pawid, amoy bahay naming dati. Sa malayo, may liwanag na parang usok na gumalaw papalapit. Habang lumalapit, naggaan yung tao. Ramil? Tahimik siyang tumingin sa akin. Hindi kita sinisisi. Alam kong gusto mo lang umalis. Ako lang ang natakot maiwan. Bakit mo ako tinatawag ngayon? Kasi bumalik ka na. Matagal kitang hinintay, kuya. Ang mga kandila biglang nagliyab ng mas maliwanag. Ang hangin, parang kamay na humaplos sa mukha ko. Hindi mo na kailangan bumalik rito kapag undas. Hindi na ako rito nakatira. Nasaan ka? Sa lahat ng naaalala mong may kabutihan. Unti-unti siyang naglaho, tahimik, pero hindi na mabigat. Ngumiti ako. Paalam, tol. Paglabas ko ng sementeryo, magaan ang bawat hakbang. At sa bawat simoy ng hangin, parang may mahina akong naririnig. Isang tawa, malayo pero masaya. May mga kwento na hindi mo kailangang isara. Ang mga patay, hindi bumabalik para manakot, kundi para sabihin, pwede ka nang mabuhay muli. Umaga na nang makauwi ako. Tahimik pa rin ang baryo. Pero iba na ang katahimikan ngayon. Hindi na mabigat. Ang orasan sa dingding biglang umandar. Hinayaan ko na lang ang lumang litrato naming magkambal. Kumupas pero buo. Habang humihigop ako ng kape, napansin kong wala na yung malamig na presensya. Tahimik pero buhay. Tumingin ako sa bintana. Ang araw, dahan-dahang tumataas. Tinatamaan ng mga kandilang naiwan sa bakuran. Unti-unting natutunaw. Pero bago tuluyang mamatay, sabay-sabay silang kumislap. Parang nagpaalam. Ngumiti ako.
Hindi na ako babalik taon-taon kasi natutunan ko na pala kung paano magpaalam. Sa bawat kandilang sinisindihan nating tuwing undas, may dasal na hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Para sa mga buhay na natutong tanggapin ang pagkawala at sa mga kaluluwang natutong magpatawad ng walang hinihintay na kapalit. Hindi lahat ng multo ay dapat katakutan. Ang iba, alaala ng mga minamahal nating gustong sabihin, salamat, pwede ka nang huminga. Ang undas, hindi lang tungkol sa pagbisita sa patay. Ito'y paalala kung gaano kadaling makalimot habang buhay pa tayo. Tuwing nagsisindi tayo ng kandila, parang para sa kanila. Pero ang totoo, sinusubukan lang nating liwanagan yung mga parte na sarili nating tinitignan natin tuwing gabi pero ayaw pa rin nating aminin. At doon ko na-realize, hindi kailangang hintayin na wala na yung tao bago mo sabihin na mahal mo siya, bago ka mag-sorry, bago ka umuwi. Kasi ang multo, minsan hindi talaga kaluluwa ng namatay. Minsan, multo natin yun. Yung mga salita na hindi natin nasabi habang kaya pa. Undas lang ang araw na tinuruan akong huwag maghintay ng huli para bumalik. Tuwing undas, bumabalik tayo sa mga puntod. Nag-aalay tayo ng bulaklak, kandila at dasal. Pero ang dapat din nating alayan ay yung mga buhay na kasama pa natin ngayon. Yung mga hindi natin natawagan. Yung mga hindi natin kinausap dahil sa pride. Yung mga taong buhay pa pero parang nawawala na rin sa atin. Kung may hihingin kang tawad, gawin mo habang pwede pang sagutin ka pabalik. Huwag mo hayaan na kailangan mo pang kausapin sa libingan. Yun ang tunay na aral ng undas. Maraming salamat sa pakikinig sa Ang Kwento ni Dada. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share. Kung gusto mong balikan ang mga naunang bahagi o mas marami pang kwento, bisitahin ang playlist sa ating channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ka mahuli.